magandang umaga po sa lahat ng aking mga viewer, subscriber, brother and sister. Ngayong umaga, nasa biyahe po si Mr. Kalikasan. Mayroon po kami pupuntang get together, reunion ng pamilya ni Mrs. Kalikasan sa may San Carlos, Pangasinan. Kanina pa sana ako mag-content doon sa Inles, nga lang medyo madilim pa. Sabi ko mamaya na lang kapag maliwanag na. Sakto, medyo mataas ng araw. Dito kami sa may exact location po namin, brother and sister. Andito po kami ngayon sa may kuhaan, sa may Mabalacat, Pampanga, EasyTex. Papasok na po kami ng EasyTex. Ayan. Good morning po sa lahat ng aking mga subscriber, lalo na po yung mga taga Pampanga. Dito po ako ngayon sa may, to be exact, Bamba, alam ko Bamban Tarlac, Bambaan, Mabalacat, Pampanga pa pala. Ayan, yung mga kasama ko po, si nagbablog na rin po yan Mama Bing TV. Sa likod ko, Balatin TV. Support po kayo. Ayan po. Ayan, nag-cellphone. Ayan po, Balatin TV. Ayan naman po, yung aking driver, gandang lalaki po yan. Hello. Ayan. Madalas niya kita yan. Madalang ko na siya makasama ngayon kasi nga dala nung mahina na po yung hanap buhay namin. Hindi ko naman, siyempre hindi natin kayang silduhan na. Naghanap buhay po siya, ang hanap buhay niya na po ngayon, nagmo-move it na po siya. Maganda naman, okay naman ang kita niya. Paminsan-minsan na kami magkasama. Napapansin niyo siguro pag nagbablog ako, lalo sa biyahe, hindi siya ibang driver na kasama ko. Siya kasi gustuin niya man na lagi kami magkasama. Gustuin ko kasi siya, gusto ko pong driver Maingat po siya na driver. At saka sanay po siya lalo mga long drive. Kagagaling lang po ng Bicol yan Gano'n kala yung Bicol, Ilocos. Ako naman pag mga long drive, siya talaga kinukuha kong driver kasi maganda po sa kanyang brother, matibay po siya sa puyatan. At ito nga pala, doon sa aking mga subscriber, kung gusto niyo magpa-drive, driver on call din po siya. Pwede po siyang tawagan. Mag-message lang kayo sa aking comment section, pwede po siyang gawing driver. Kabisado niya po lahat ito, buong Luzon. Baka marami na sa akin. Nga lang, sa ngayon talaga nagbo-move it siya. Maganda naman at isawak niya oras niya. Kasi kailangan din siya maghanap buhay para sa pamilya niya, sa anak niya. Yan po, nasa na po kami. Tapat na po kami ng Diosdado Macapagal Airport. Ayan po, mga brother and sister, ayan, EasyTex na po yan, pag-aliwalas, mataas na ang araw. Ayan po. Ayan. Wala. Alas 7 pa lang. Alas City pa lang, pero matindi na pong init. Wala tayong magawa, talaga namang Medyo minsan lang. summer na talaga Ayan. Opo. Ayan po. Hindi naman po kami diretso pa San Carlos. Dadaan pa kami ng Carbonel, Hirona, Tarlac. Dadaanan po namin yung isang kapatid doon. Tapos tuloy po kami ng Urdaneta bago kami San Carlos. Panganay na. Mayroon silang doon, get together, parang reunion nilang magkamag-anak. Kasi mayroon pa silang isang tsuhin na yun na lang ang buhay nilang tsuhin. Gusto siguro magkabanding na may kamag-anak. Kaya magkita-kita po sila ngayon doon. Pag doon po mamaya, doon na po kami. Maganda rin po doon sa baryo nung tsuhin namin doon. Maraming mangga doon, maraming puno. Magkukontent din ako doon. Ayan po, dito po kami ngayon sa tapat ng airport. Ayan. Ganda po yung maganda po yung EasyTex. Bunti pa sa sakyan, medyo dumadami-dami na rin nga pala Ayan ng araw, wala pa kadalang dito Ayan, ang huling daan ko po rito nung galing kami ng Ilocos Norte, Patak. Ngayon na naman, halos mag 1 year na naman. Ganun talaga, kailangan bumiyahe. Ayan. Ang dami puno po. Ayan, di ba talaga pag maraming puno? Kaya nga laging kinakampanya ni Mr. Kalikasan, magtanim po tayong puno para makaambag tayo sa ating inang kalikasan. Ganda po. Yan. At ang maganda pala dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, dito po madali magpatubo ng puno. Kahit lang, napakadali. Hindi katulad doon sa ibang bansa na lugar ng may disyerto, malamig. Mahirap po magpatubo ng puno doon. Talaga namang kung doon sa lugar ng malamig, ang itatanim mo doon yung lang sa malamig na lugar. Dito kahit anong puno rito tanim mo, ayan po, mangga. At ang maganda rito yung mga prutas na dito sa Pilipinas, avocado,
madaling palaki ng avocado po. 5 years lang, halos pwede, mamumunga na siya eh. Basta maganda lang yung lupa. Kaya na-encourage ko po kayo mga brother and sister sa aking mga subscriber. Magtanim po tayo ng puno. Prutas po, pwede. Prutas, dalawa pa kinabang. May lilim ka na. May bunga ka pa. At doon sa mga, lalo na po, doon sa aking mga subscriber na sa ibang bansa, yung mga halos dyan na po nakatira, lalo, may kakayahan naman, maluwag po sa buhay, lalo siyempre may mga mayayaman. Kung may mga lupa po kayo rito na nakatiwangwang lang, wala naman tanim, patamnan nyo po ng puno, brother and sister. Kasi ang puno mo, ano mang puno itanim nyo, investment din po yan eh. Ang iba dyan yung ginagawa nila pag halimbawa mature na yung halimbawa ang tanim ng property niya ay nara o di kaya ay mga mahogani, kapag pwede nang harvestin, hina-harvest po nila. Siyempre gagawin nilang lumber, tablahin nila yon gamit sa bahay. Tapos ang ginagawa nila doon, pagka putol nila doon, pinapalitan uli nila para tuloy-tuloy. O kaya bago nila putulin, mayroon sinisingitan na kaagad nila doon sa pagitan ng puno din para pag pinutol nila may mga kasunod kaagad. Ganun po gawin natin mga brother and sister. Ang laki pong pakinabang basta't nagtanim po tayo ng puno. Ang dami pong pakinabang yan. Hindi ko na siguro isa-isahin, kayo siguro alam nyo na yun o mga pakinabang yung puno na tatanim po natin. Ayan po mga brother and sister. Ito po yung EasyTex, Subic, Clark, Tarlac Expressway. Yan po ang ang ibig sabihin ng EasyTex, karagdagang kaalaman po. Ang index naman, North Luzon Expressway. Yan po ang kahulugan ng index. Tiplex, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Yan po, karagdagang kaalaman na mga brother and sister. Tandaan nyo po lagi, yan po ang ibig sabihin niya. Ayan na po, yan po kami. Yan po, nakapat po kami, naka-proper po kami. Pag dito ko po karagdagang kaalaman ulit, advice ni Mr. Kalikasan, pag dito po kayo sa expressway, kailangan dito, alam nyo yung mga rules. Number 1, yung driver, kailangan alam niya yung speed limit. May speed limit po rito, hindi ka po ditong todo ka. Ang speed limit po rito, yung expressway sa atin, halos kailangan 100 ka lang. Pag lumagpas ka po doon, mahuhulihin ka na o makita ka sa camera, huhulihin ka na nung kwan dito. Yung pinakagwardya dito sa expressway. Kasi karamihan din po ng huli dito, mga din yan, mga HPG, Highway Patrol, LTO, ganyan. At yung pinakamabagal naman, hindi ka naman pwedeng sobrang bagal dito kasi nga expressway. Pinakabagal dito, 60 ka. Kasi pag bumaba ka pa doon, pwede ka na rin sitahin, ba't sobrang bagal ka? Kasi makakaabala ka rin doon sa iba eh. Yan po, ang speed limit po rito sa expressway, 60, pinakabagal, pinakamabilis naman 100. Wag po kayong magpakasobra. Dati po nahuli na po ako rito mga brother and sister. Biyahe kami rito, bago yung kotse ng bayaw ko, ni-road test namin dito, ako nag-drive. Pinaabot ko siya ng 120. O pagdating doon sa dulo, kita pala sa camera. Hindi ako sinungaling kasi nakita nila na nag-120 ako. Wala akong magawa. Nakuha yung lisensya ko, tinubos ko. Ganun talaga eh, nagkamali tayo. Isa pa, kailangan pag dito sa expressway ka, siyempre seatbelt, kailangan po yun. Ito mo, naka-seatbelt po kami. Pagkikita ko po yan po, seatbelt po yan. Yan, naka-seatbelt. Yan po, driver. Ito mo naman. Sama na naman. Ayan, tapos seatbelt. Yan po ang kailangan. At pag dito ka po sa expressway, huwag kang pa basta-basta dito palipat-lipat ka ng linya. Kailangan, kung ano lang yung linya mo at open naman, dyan ka lang at yung speed mo tama lang. Kung halimbawa gusto mo mag-overtake, naka-signal light. Kung kakaliwa ka, naka-signal light ka. Kung lilipat ko ulit ng kanan, kanan. Yan. At dito mga brother and sister sa expressway nga pala, isa pa. Hindi dito ginagawa basta-basta yung busina. Ilaw, iispatan mo. Halimbawa, gusto mo mag-overtake, ispatan kasi kahit magbubusina ka dyan at sarado yung sakyan, hindi ka nila marinig. Ayan po, karagdagang kaalaman mga brother and sister. Ayan, dito na po kami sa bandang Dolores, sa Concepcion, Tarlac. Pasok na po kami ng Tarlac mga brother and sister. Ang ganda po, ito po yung tulay oh. Ayan. Yung ilog na po yung sa ilalim na yan, naapawan po ng larong araw yan. Oo, yan po. Yan. Tagos po ng Nueva yan, brother and sister. Yan. At yung katabi lahat yan, mga palayan ng araw yan. Napakalawak na palayan ng araw. Ito.
exact location na po namin ngayon. Pa-exit na po kami ng ano, ng Pura, Hirona exit. Ayan, ayan. Ayan po. Ayan. Ito po yung exit ng ano, ng Pura at Hirona. Kung pupunta ka ng bayan ng Pura, Tarlac, Hirona, ito pong exit. Babayad tayo dyan. Ayan no? po. Babayad Ayan. tayo. Yan po exit to. Yan. May advantage yung sakyan namin naka RFID. Ito nga pala sa mga bibiyahe po, mapa south, mapa north. Bago kayo mabiyahe para walang abala, check niyo yung RFID niyo kung may laman. Kasi pag wala, masyadong mahaba po pila sa ano, sa CAS. Yan na po, palabas na po kami. Yung tinutumbok po naming highway, kung kakanan po kayo diyan, papunta na pong Nabisihan. Gimba, Muñoz, Cabanatuan. Ayan po. Ayan. Nga lang, kakaliwa po kami dyan kasi ano kami, Hirona, Barangay Carbonel. Ayan, kakaliwa na po kami. Ayan. Shout out sa aking mga subscriber di taga Hirona, Tarlac, sa pangunguna po ni Ubin de la Rosa. Ben, Na kami, singat na kami, singat. Ben, dito na Singat kami. singat. Oh. Dito na kami sa Punta na may kami sa kwan. mga ano, Papunta na po kami Sa Carbonel. T-Flex kasi pila-pila. Marami sasakyan. Ako magkakape ako, timpla mo na ako para lumamig na. Oo. Oo, sige, salamat. Talo. Balance na rin. Pa nagkapi. Kaya nagkape noon. Hindi pa. Ka doon. Mamaya. Ayan. Ano po kami, Hirona. Nakasindi ka. Itong kalsadang ito, pag diniretso nyo po ito, dadaan ng MacArthur. At ang tumbok po nito, Hirona, yung bayan talaga ng Hirona. Pag tuloy-tuloy ka pa, diretso ka ng Santa Ignacia, Tarlac. Ayan. Ay, ali. Tubig lang. Tamo, italog ano. Italog pakitimpla niya kanong ano. Kape kasi kape lang din. Nagyang ako eh. Ayan. Wow, ito na kami sa ano. Ayan. Ito na kami. Punta na po kami ito. Umalis ka, Pe. Pero kasi alam ko, may traffic kami, Pe. Ikaw pala, swado ako ng Presilla. Nagsayang ako ng baon nila. Tapos kay Kika ba? Bilis mo lang. Pasok na po kami ng ano. Mga tao doon, sila ka lang doon. Para po di Hirona, Tarlac. Baon daw eh kami papuntang Carbon. Pupunta kami ng ano, reunion. Wala kasi, hindi na kami nagdala. Pangasinan. Ayan po. Ah. Ito po yung Barangay Singat. Yung destination po namin, Barangay Carbonel naman mga brother and sister. Ayan po, maganda rin dito. Chef, Ayan. Pwede nakakano nga, tatawagan niya, may kanto sagutan. alay ka nung Marites check kaya Ayan. Ito na po kami. Hoy! Para Barangay Alam mo, Singat. iyak ko sana munta, kami sana munta. Ilang beses tawag ng tawag Stambot. Stambot, ilang beses ng tawag. Kibalan. Itong balat, sabi ko, itamo munta, itala munta. Marami pa naman magandang bahay dito. Ngayon eh, Ito po yung daanan brother and sister. Pag ang gusto mong bola dyan sa barangay, pupunta ng bayan, ito po yung pinakadaanan. Siguro umuwi, siguro si... Kwento mo ngayon ng imboy mo. Alam mo, ginawa ko, nangiram ako ng Dito pera po ako kay nung Lisa. araw, mga brothers and sister Sa nakatira. Diyon, pumunta ako ng magang-magang. Ang araw, ang hanap buhay ko dito, pag madaling araw, nagtitinda po ako ng pandesal. Oh, may pera Ito na, po. maganda ng trabaho ng anak niya. Hindi na nawawan ng pera yun, oo. Tapos, Nainiraman niya ako ng 6,000. pagkatapos ng kwan, Diyos ko po naman, ikaw ba pumapasok naman ako sa big shop Hindi, si... na bikir. Panadiro po ako. Hindi ko talaga inasahan. Ayan po, Sa ganda. dami para walang ano niya, hindi pa tapos sa buhay. Ayan. Eh, sinilay ka naman, bago na sa trabaho.
day off ko daw siya. Pupunta Ganda rito. Ate Sister. Ngayon, approaching na po kami ng mga tanim na mais mga Ate Sister. Oh, yan oh. Baka naman. Taniman na pala. Malapit po ang ano dito. Sige po. Naman. Putulin ko ulit. Stop. Babay mo na po. Laging pinaalala ng Mr. Kalikasan. Birthday ba ngayon? Bukas. Magtanim po tayo ng puno. Bye-bye. God bless.